Abi? Tay? Bakit ganito? Sino pumatay sa kanila? Mga hayop sila. Magbabayad ang gumawa nito. Mananagot silang lahat. Aldrin! Nahimatay ang tatay mo! Halika, tulungan mo ako! Hindi pa tapos ang lahat. Magbabayad kayo sa akin at sa pamilya ko. Kahit anong marating ng isang tao sa buhay, kahit anong daming pera o kayamanan, walang kahit anong halaga ang makakatumbas sa pagkakaroon ng buong pamilya. Magandang araw, Miss Clar. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig dito sa channel ninyo. Ngunit ngayon, naisipan kong ibahagi ang kwentong akala ng ilan malabong mangyari sa totoong buhay. Ako nga pala si Aldrin. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tay, napakalayo naman po pala nito, no? Bakit dito pa kayo nakabili ng lupa? Kasi ito yung pinakamurang lupa, anak. Malayo pero sapat ang pera na iniwan ng kuya mo nung huli siyang umuwi sa atin. Iniwan ko ang address na to dun sa kapitbahay natin dun sa probinsya. Baka kasi dumating yung ama ng batang to at hanapin tayo eh. Hinawakan ng aking ina ang ulo ng aking pamangkin. Nang tinutukoy naman niya ay ang tatay nito na kuya kong nagtatrabaho sa Maynila. Nasa harapan na kasi kami ng bagong bahay namin, dito sa bagong lupa na binili ni tatay. Bakit po kasi pinayagan niyo pa siyang umalis? Malaki naman yung kinikita natin bilang magsasaka. Alam mo naman ang kuya mo, masyadong mataas ang pangarap sa buhay. Hayaan mo na yung kuya mo, Aldrin. Para naman sa atin yung mga ginagawa niya eh. Total, mas malaki kasi yung nasasahod niya sa Maynila. Kung hindi nga dahil sa pagmamaynila niya hindi tayo makakabili ng sarili nating lupa. Matagal na pong pumanaw ang nanay ko at nakapag-asawa ulit ang aking ama. Siya si Tia Karen. Nagtrabaho naman ang kuya ko sa Maynila. 2 beses sa isang taon kung umuwi. Pero bago naman umalis si kuya, nagkaroon siya ng anak na si Maynard. Sa dati niyang nobya na kasing edad ng bunsong kapatid ko na si Abby. Ang buong akala namin noon, dahil lumipat kami ng lugar, mas magiging maayos ang aming pamumuhay. Ngunit kinabukasan, nang umpisahan na namin ang pagbungkal ng lupa para gawing taniman ng gulay, biglang may taong bumisita sa amin at nagpakilala na kapitan. Bukod doon, sinasabi nito na lupa daw nito ang lupang kakabili lang namin. Kaya napilitan ang aking ama na makipagtalo sa kanya kalaunan. Hindi naman po sa ganun, Kap. Maayos naman ang usapan namin ng dating may-ari. Ako nga ang may-ari. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na hindi ko binibenta ito kahit kanino. Umalis na kayo. Maayos po namin to binili, Kap. Kay Maylin Aguilar po namin to binili. Tsaka nasa amin po yung kompletong papeles nito. Tsaka nasa amin din yung patunay na nabili namin ito sa kanya. 2 buwan lang ako nagbakasyon tapos dadatnan ko na may tumira na pala sa lupa ko na walang paalam. Isa pa, wag na wag mo ako uutosan ha. Kung sino man ang Poncio Pilato na yan. Umalis na lang kayo dito kung ayaw nyo ng gulo. Kung ang sinasabi mo ay dating may-ari, malaki ang utang niya sa akin at bilang kabayaran ng lupang ito ang utang niya kaya pwede na kayo umalis. Kung gano'n naman po palang bayad utang itong lupa na ito sa inyo ng may-ari, bakit hindi niyo po kinuha yung papel na ito sa kanya, Kap? Hindi ba dapat sa inyo yun kasi bayad utang na? Hindi ba dapat, Kap? Inaasikaso yung lahat ng dapat asikasuhin. Pero tignan nyo, Kap. Kami ang may hawak ng lahat ng patunay at legal po namin itong binili. Aba talagang malamang
Kasi hindi ko pa yan nakukuha. May kasalutan din po ba kayo tungkol sa pagbayad utang nitong lupa? O kasalutan po na umutang sa inyo yung dating may-ari? Abay, kailangan pa ba yun? Binibigyan ko ng pera ang babaeng yon sa tuwing kailangan niya. Habang nangako siya sa bawat utang niya na magbabayad siya hanggang sa kahit isang kusing wala siyang naibalik. Pwes, hindi kami ang magiging tagabayad sa utang niya sa'yo, Kap. Nasa kanya na ang pera na binayad namin. Siya po ang singilin nyo. At kami, itong lupa na ito, binili namin ito ng legal. Hindi kami aalis dito sa pag-aari namin, Kap. Pasensya ka na. Aba, makapagsalita kayo parang hindi kapitan ang kaharap nyo At ito ang tandaan nyo Kapag hindi kayo malis dito sa pag-aari ko, magsisisi kayo. Kaya wag nyo na sagarin ang pasensya ko Mga dayo lang kayo. Padabog na tumalikod ang kapitan sa lugar na yon at sinundan lang namin siya ng tingin. Ngunit isang mabigat na buntong hininga naman ang pinakawala ng aking itay at nagkatinginan na lang sila ni Tia Karen. Nang tuluyan ng nakaalis ang kapitan na yon, ipinagpatuloy namin ang pagbubungkal ng lupa na pagtataniman namin ng iba't ibang klase ng gulay. Akala siguro na kapitan na yun, mga wala tayong alam. Nang aangkin ng lupa na walang hawak na kahit anong kasalutan. Kapitan ba talaga yun? Parang ang hindi Pero sabi niya, kapitan siya, kaya tinatawag na Kap. Pero hayaan mo na anak. Isa lang naman siyang mayabang na kung sino. Nasa atin yung patunay kaya wala tayong dapat ikatakot. Kung gusto niya makuha itong lupa, bayaran niya tayo at maghahanap tayo ng panibagong lupang mabibili. Hay nako, hayaan nyo na nga ang taong yun. May laban tayo kaya wala tayong dapat ipag-alala. O siya, mamaya na kayong magbungkal ng lupa dyan. Kumain na muna tayo at nakapaghanda na ako. Ano palang ulam, Tia? Hulaan ko. Talbos na naman, no? Wala na po ba tayong karne o isda man lang? Makakakain lang tayo niyan kapag umuwi ang kuya mo, Aldrin. Tao po! Tao po! Magandang umaga sa inyo, mga bagong lipat! Papasok na sana kami sa bahay noon. Ngunit biglang may sumulpot na matandang babae at mukhang nakikipagkaibigan lang. Kaming tatlo noon, pare-parehong bumaling sa kanya at binati siya ni Tia Karen. Magandang umaga rin naman ho. Ano po atin? Ako nga pala si Rosita. Nanay Rosita na lang ang itawag niyo sa akin. Ako yung may-ari ng tindahan dyan sa labas banda. Yung talipapa po ba? Oo, yung talipapa. Akin yun. Maaga pa naubos ang mga gulay ko. Kaya kumuha muna ako sa taniman. Malapit lang din ako dito. At saka ito pala, may dala ko. Baka gusto ninyo, libre na ito. Nako, nakakahiya naman po. Tanggapin mo na. Pakikipagkaibigan ko lang naman ito. At saka napansin ko, galing dito si Kapitan. Nako, totoo palang kapitan siya, no? Akala ko nagpapanggap lang siya Hindi kasi halata sa pag-uunawa niya sa mga bagay-bagay. Oo, kapitan siya. Nakapitan-kapitanan lang din. Marami kasing may ayaw dito sa kanya. Maraming ang nagtataka kung paano naging kapitan yon. Pero syempre, dahil siya ang nakaupo, tinanggap na lang ng mga tao. Rason kasi ng iba may susunod pa namang eleksyon. Paano ho nga ba siya naging kapitan? Parang hindi naman ho sa pag-aano ha. Pero hindi kasi bagay sa kanya. Parang kulang siya sa kaalaman. Uy, Karen, ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangan sabihan yan pasensya na ho kayo sa asawa ko, Aling Rosita. Hayaan mo na. At tama naman kasi ang asawa mo. Hindi nga bagay sa kanya Ang saklap nga dahil nanalo siya sa eleksyon. Pera kasi, alam nyo na. Ganun ho pala. Kaya po pala masyado siyang mayabang umasta kanina.
Akala mo kung sino. Totoo bang sa kanila tong lupang ito? Ay nako, hindi sa kanya ito. Alam nyo yung kapitang yon, makapal lang ang muka. Namili yan ng lupa dito ng mga magsasaka, kaya lumawak yung pag-aari niya. Ang hindi lang niya nabili, itong lupang ito. Kaliwat kanan ng lupa ninyo pag-aari niya, kaya huwag kayong magtataka kung pagkainteresan niya ito. Ginigipit lang niya yung umutang sa kanya. Ay nako, huwag kayong pumayag. Binili niyo ito kaya sa inyo ang lupang ito. Kaya nga ho eh. At saka wala naman ho siyang ipinakitang kasulatan tungkol sa utang. Ay talagang ibig sabihin, may laban kayo, kaya huwag kayong papatinag. Lupa ninyo ito, kaya nasa inyo ang karapatan. Yun na nga po ang sabi ko dito sa asawa ko eh. Lupa namin ito kaya amin ito. Siya nga pala po. Ako nga po pala si Karen. Tapos ito po ang asawa ko si Gary. At ang anak niya sa unang asawa niya na si Aldrin. Aba ikinagagal ako kayong makilala. Pasensya na po, Nanay Rosita, kung nauna pa yung chismis natin kaysa sa pagpapakilala natin. Ay nako, hayaan mo na. Ganun talaga. O siya, aalis muna ako ha. At pupunta pa ako ng talipapa. Magandang araw ulit sa inyong lahat ha. Magandang araw din po at ingat po kayo ha. Sinundan naman namin ng tingin ng matanda na naglakad palayo. Nang makaalis na siya ng tuluyan, hindi ko naman maiwasang mapuna ang napansin ko. Lalo na ang naamoy ko. Tia, parang amoy latik siya, no? Ano? Huwag kang ang ganyan. Ganon talaga ang mga matatanda. O siya, halina kayo at kumain na tayo. Akala ni Tia noon, biro lang ang sinabi ko. Pero ang totoo, iba talaga ang naaamoy ko sa kanya. Ngunit dahilan niya na ganun talaga kapag matanda na. Inunawa ko na lang. Pumasok na lang din ako sa bahay kasabay nila para kumain. Simula sa oras na yon, maghapon nang nagtiyaga kami ni Itay na kumuha ng mga kahoy na ibabakod sa buong lupa na nabili namin. Mas maigi na kasi yung merong palatandaan. Isang araw naman, nang medyo okay na ang tirahan namin, kinausap ako ni Tatay. Aldrin, enrollment na bukas. Magpasama ka sa tiya mo pumunta na eskwelahan para mag-enroll. Para hindi naman masayang yung taon mo sa pag-aaral. Bakit, Tay? Kailangan ko pa ba yun? Hindi ba tayo magsasayang ng pera doon? Dati kasi, naniniwala akong sipag at tiyaga ang sagot sa kahirapan. Kaya ang pag-aaral para sa akin, gastos lang. Kaya ang naging tugon naman ng tatay ko sa sinabi ko. Baliw kang bata ka. Kailangan mo mag-aral. Tularan mo ang kuya mo. Hindi pwedeng dito ka lang sa sakahan. Mahirap ang buhay dito. Kung hindi ka mayaman, aapak-apakan ka lang na mayayaman dyan sa paligid. Katulad po ni Kapitan Armando? Marami pang katulad niya, anak. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Lalo't may punto naman siya. Nag-enroll ako at naghihintay na lang ng pasukan pagkatapos. 1 linggo pa ang lumipas. Wala nang nanggulo sa amin. Naisip namin noon na siguro alam ng kapitan na wala siyang laban kaya nanahimik na lang siya. Siyempre, nasa amin ang mga legal na dokumento ng lupa. Habang nagpapahinga naman ako sa ilalim ng puno, may malamyos naman na boses akong narinig. Mukhang pamilyar ito kaya nilingon ko. Si Ellen nga pala. Sa loob ng halos 2 linggo namin dito, nagkaroon na din po ako ng kaibigan. Si Ellen yon. Hindi kalayuan at hindi din naman ganon kalapit ang bahay nila mula dito sa bahay namin. Mukhang malalim yung iniisip mo, Aldrin ah. Hindi naman masyado. Nagpapahangin lang naman ako dito.
ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Mabuti, pinayagan ka lumabas ng nanay-tatay mo. Wala sila dyan. Tulad ng dati, nandun na naman sila sa trabaho nila sa bayan. Alam mo naman yung mga yun. Ayaw mo din naman na nandyan sila dahil hindi ka nakakalabas ng bahay. O ano? Kamusta pala yung sakit mo? Mabuti, hindi ka sinusumpong. Hindi naman. Mabuti nga yun eh. Makakabalik na ako sa eskwelahan. Malay mo maging kaklase pa kita. Ang saya nun. Oo nga, masaya yun. Papasok tayo na sabay tapos sabay din tayo uwi. Teka lang, parehas ba tayong third year na? Oo, third year pa lang ako sa pasukan. Pero kung hindi ako tumigil, baka nasa second year college na ako. Sana magkaklase tayo, no? Sa kasagsagan ng aming pag-uusap, biglang nangibabaw naman ang pamilyar na boses sa aming bakuran, kung saan abala ang aking ama sa pagsisibak ng kahoy. Aba, talaga namang makapalang apog niyo mga dayo ah. Hindi pa kayo maalis dito sa lupa ko? Mawalang galang na po, Kapitan. Pero lupa po namin to. At inuulit ko po sa inyo, hawak po namin ng papeles kahit magharap tayo sa husgado. Kung gusto nyo, bilhin nyo na lang to lupang to para makalipat kami sa lugar kung saan namin gusto. Pag sinabi kong akin, akin! Wala akong pakialam sa papel na hawak nyo! Kung ganyan pala, Kap, hindi nyo makukuha ang lupang ito dahil hindi kami namimigay basta-basta. Lalo na, matibay ang ebidensya namin na sa amin itong lupang ito. Dahil sa narinig ay binalingan ko si Ellen at kinausap ito. Medyo nakakahiya kasi ang sitwasyon namin ngayon sa harap niya. Ellen, pasensya ka na ha. Usap na lang siguro tayo sa ibang araw. Sige Aldrin, mukhang kayo naman yung pinagdidiskitahan ng kapitan na yan, no? Oo nga eh, pasensya ka na talaga. Tumango lamang siya, ngumiti at sumenyas na aalis. Tinanguan ko din siya at nang makaalis na siya, lumapit ako sa dalawang nag-aaway. Nagtataasa na ng boses sa mga ito at ang sabi pa ng kapitan sa ama ko. Pagsisisihan nyo ang desisyon nyong ito. Makikita nyo kung ano talaga ang kaya kong gawin. Huwag mo kong pilitin dalahin to sa korte, Kap. Wala kang hawak kahit anong patunay. Tandaan mo yan, siguradong talo ka dito. Kaya ikaw na kapitan ka. Mag-isip ka ng maigi. Huwag puro ganit ang pairalin. Sa kakahawak namin sa papel, nakala namin panlaban namin doon, na talagang pinanindigan ng aking ama. Biglang nawalan ng bisa dahil sa isang pangyayari na hindi namin inaasahan. Iba pala ang paraan ni kapitan para makuha ang dapat niyang makuha. Dahil isang araw noon, matapos ang isang buwan na lumipas, sa gabi ay bigla akong ginising ni Tia Karen. Aldrin! Aldrin! Gising! Ano ba gising? Bilisan mo! Tulungan mo ang tatay mo! Ha? Bakit po, Tia? Gumising ka na dyan at nasusunog ang sakahan natin! Ano po? Bumangon ka na dyan at tulungan mo ang tatay mo bago pa matupok ang lahat sa atin! Mabilis akong bumangon at bumaba ng bahay. Kumaripas ako ng takbo papuntang sakahan. At nakita ko na naglalagablab nga ang apoy doon. Tila may dayaming itinambak mismo sa gitna ng palayan namin. At sinindihan. Kaya kapag nasusunog ito, madadamay ang aming palayan. Itay! Ano po nangyayari dyan? Bakit po nasusunog yung sakahan natin? Tsaka bakit mo po kasama si Maynard? Gabing-gabi na! Kasi sumunod sa akin tong batang ito. Huli ko na namalayan. Wala akong magawa kaya dinala ko na lang. At itong pesting nagsunog dito sa sakahan natin. Ewan, pero isa lang naman na may banta sa atin para danasin ito. Ang laki na nasunog sa sakahan natin, Tay! Kaya nga agapan natin bago pa maubos. Kilos na, Aldrin!
Opo, Itay. Mula po dito sa malawak na sakahan namin, may maliit na batis. Hindi pa naman po ito natutuyo, kaya doon nagtiyagang kumuha ng tubig si tatay. Habang ako naman, tinatabas ang ilang bahagi ng damuhan na hindi pa umaapoy para hindi na lumawak pa ang masunog at maabot ang aming mga pananim. Hindi pa rin po kami humingi ng tulong kasi masyado ng gabi at mukhang walang tutulong sa amin dahil bago pa lang kami dito nakatira. Ang buong akala na naman namin, hanggang sunog lang ang matatanggap naming pinsala nung gabing yon. Ngunit nang matapos ang lahat ng gawain namin, nagpasya kaming umuwi. Hindi naman sobrang layo ng sakahan mula sa kubo namin. Isang nakakapanlumong pangyayari ang nadatna namin ni Itay. Karen, Abi, anak, Diyos ko, sino walang kaluluwa ang gumawa nito sa inyo? Nadatnan kasi naming patay si Tia Karen at bunsong kapatid kong si Abby sa bahay namin. Isang karumal-dumal na pagpatay dahil talagang winakwak ang kanilang katawan. Nagkalat ang lamang loob nila sa loob ng bahay. Abi! Tay! Bakit ganito? Sino pumatay sa kanila? Mga hayop sila. Abi! Tia Karen! Diyos ko, bakit naman po ganito? Magbabayad ang gumawa nito. Mananagot silang lahat. Para bang nawalan din kami ng buhay nung gabing yon. Kung kani-kanino kami humingi ng tulong. Pero ang tulong na hiningi namin, wala nang saysay dahil nga patay ang 2 miyembro ng pamilya namin. Sobrang sakit talagang isipin na kay bata-bata pa ni Abby para tanggalan ng karapatang mabuhay. Ang galit ko noon, sukdulan hanggang langit. Gusto kong maghiganti talaga noon, pero hindi ko alam kung kanino ako gaganti dahil wala kaming ebidensya. Nakikiramay ako, Aldrin. Pasensya na nangyari to sa inyo ha. Dito pa talaga kayo sa lugar namin nabawasan. Ewan ko, Ellen. Ang dami kong tanong. Bakit ba kasi kailangan pa namin danasin to? Sino ba kasing gumawa nito? Hindi naman sa pamimintang, Aldrin ha. Pero ano kasi, isa lang naman yung nakaalitan nyo dito, di ba? Dahil sa sinabi niya, napatingin ako sa kanya at naalala ko ang kapitan. Napakuyom ako ng kamao nang mapagtanto ito. Malaki ang posibilidad na siya lang talaga. Dahil sa napagtanto ko, kinausap ko ang tatay ko. Tay, hindi kaya si Kapitan yung may gawa sa atin nito? Di ba't may banta siya nung huli niyong pag-uusap? Naisip ko na yan, anak. At malinaw na siya ang punot dulo ng lahat. Anong plano niyo, Tay? Magtutuos kami. Mali man o tama. Pero nung panahong yon, suportado ko ang aking ama. Sumugod kami sa barangay hall, kahit kasama pa namin noon si Maynard. Ngunit pagdating namin sa barangay hall, sabi ng mga tauhan niya doon, wala ang kapitan nila. Hindi kami naniwala, kaya ang tatay ko napilitang mag-eskandalo. Armando! Harapin mo ako! Huwag kang magtago dyan! Pagbabayaran mong ginawa mo sa amin! Ngunit wala pa ring tugon mula sa kapitan. Kinaladkad kami palayo sa lugar na yon. Pero nagpumiglas kaming mag-ama. Kahit si Maynard noon, tinulak ang mga tauhan ng kapitan na yon. Huwag kang duwag, Armando! Alam ng lahat na ikaw yun ang gugulo sa lupa namin na inaangkin mo. Ano? Natauhan ka na ba? Na mali yung ginagawa mo? Dahil alam mo sa'yo mo pupunta ang bintang kaya hindi ka nagpapakita sa amin ngayon? Tila tinawag ng isa sa mga tauhan ng kapitan. Kaya hindi nagtagal. Dumating ito. Patunay na wala nga ito sa loob ng barangay hall.
At tigas naman ang mukha niyo mga dayo kayo. Kayo na nga mga dayo. Kayo pa ang matapang. O ano? Natuto na ba kayo? O magmamatigas pa kayo? Isa kang kapitan, pero kung makaakto ka, parang wala kang alam tungkol sa batas. Alam mo ba na kaya kita ipakulong? At yun ang gagawin ko sa pagpatay mo sa pamilya ko! Batas? Walang makikinig sa'yo dito. Hangal! Yan ang alagad ng batas na inaasahan mo. Kampi sa akin yan. At hindi mo makukuha ang simpatsya ng mga yan. Lalo na't mga dayo lang kayo. Sino ba kayo ha? At anong pagpatay sa pamilya nyo pinagsasabi nyo? Wala akong pinatay kaya mag-ingat ka sa paratang mo. Walang iya ka! Pinatay mo yung mag-ina ko! Ano ba sinasabi mo? Wala akong ginawa sa mag-ina mo. Kung namatay man sila, hindi ko na problema yon. Buti nga sa'yo. Hayop ka! Pagsisisihan mo na kinalaban mo ako, kapitan! Dayo nga kami, pero hindi mo kami kilala! Nanlulumo kaming umuwi ni tatay. Kasama pa rin si Maynard. Pareho kaming nagluluksa sa nawalang miyembro ng aming pamilya. Sobra ang galit sa aming puso noon na para bang kay sarap pumatay ng tao. Nasa maayos na ang mag-ina mo, Gary. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang darating na sila dito. Maraming salamat po sa tulong, Aling Rosita. Pasensya na po kayo sa abala. Wala yon. Wala namang ibang tutulong sa inyo kundi ako lang. Uwi po muna ako Dumadami na din naman po ang tao Mapapagalitan ako nila mama. Hindi po nila alam na nandito ako at magtatagal ako dito. Salamat, Elena. Ingat ka. Isang malungkot na tango naman ang iniwan ni Ellen sa akin noon. Nakitawag na din si Itay para iparating ang nangyari sa kuya kong nasa Maynila. Pero sa kasamaang palad, hindi daw siya makakarating. Hindi maiwasang malungkot sa nangyari, ngunit laking pasasalamat niya na lang. Nasa maayos na lagay ang anak niyang si Maynard. Aling Rosita, pasensya ka na ha. Siguro maiwan ko muna kayo dito. Asikasuhin ko lang yung ibang nakikiramay. Ayos lang ako dito, Gary. Huwag kang mag-alala. Tumangulang si tatay kay Aling Rosita at tumalikod. Ako naman, bumuntong hininga at napatingin kay Maynard na humihikbi lang din sa gilid. Sumugod kayo sa barangay hall. Ibig sabihin, si Kapitan ang pinagbibintangan ninyo. Kasi po, sino pa bang gagawa sa pamilya namin ng ganun? Kung sa bagay, pero sa tingin mo ba, talagang tao ang may gawa nun? Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang sabi ng punerarya, wala na daw lamang loob ang kapatid mo. Habang si Karen naman may malaking kalmot sa likod. Mukhang hindi saksak ng kutsilyo ang dahilan ng pagkamatay niya. Ang saksak sa bata, hindi rin mula sa kutsilyo. Ano po? Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi tao may gawa nito kay Tia at Abby? Hindi ako sigurado. Pero malakas ang pakiramdam ko. Ganun na nga. Sinubukan kong gamitin ang tawas. Pero daan lang ang pinapakita nito. Nagpapahiwatig na nasundan kayo. Hindi ko alam kung matagal na bang may interes ang nilalang na yun sa pamilya ninyo. Susubukan kong kausapin si Gary pagkalibing ng mag-ina. Wala ka munang pagsasabihan nito, iho, ha? Nagulat ako. Kinilabutan po ako at hindi makapaniwala. Madaming tanong sa isip ko. Mula sa malayong bayan na aming pinanggalingan, wala naman akong naaalala na may mabangis na nilalang na kayang gumawa sa nangyari kay Tia at sa kapatid ko. 3 araw pinaglamayan sila Tia at inilibing sa libreng sementeryo.
Ilang araw na din pong hindi nagsasalita si Itay. Gigising lang ito para magbungkal ng lupa. At paggabi naman, bibili ng tuba at mag-isang mag-iinom. Nakamatyag lang po ako sa kanya at hindi siya pinapakialaman. Oh, anong ginagawa niyong dalawa dyan? Tinuturo ko po magtanim si Ellen, Tay. Hindi pa daw kasi siya nakakaranas magtanim eh. Halata naman sa kutis niya, di ba, Tay? Hindi naman po sa ganon. Grabe namang papuri yan. Ganito lang po talaga yung kutis ko dahil hindi naman po ako naaarawan ng halos 2 taon. Nagkasakit po kasi ako noon. Nakahiga lang ako sa mahabang panahon tapos wala din naman silang oras para buhatin ako at saka paarawan. Nako iya, may sakit ka pala. Tsaka bakit ka nagtatanim dyan? Mamaya magalit yung magulang mo. Naku, ayos lang po. Hindi naman po mabigat to. Napakaliit nga po ng pinapatanim ni Aldrin eh. Sabi ko nga po, baka hindi mabuhay to dahil wala pa halos ugat eh. Gary! Aldrin! Oh, Ellen! Naandyan ka pala! Bakit naman yung kamay mo pagkaputik? Tinuruan po kasi ako ni Aldrin magtanim. Mauna na po ako Maghuhugas na po ako ng kamay. Baka kasi maabutan pa ako nila mama na ganito kadungis. Ngumiti lang ako kay Ellen. Tumango lang din si Itay at Aling Rosita sa kanya. Pagkagandang bata niya, nililigawan mo ba siya, iho? Ho? Nako, hindi ho. Magkaibigan lang po talaga kaming dalawa. Wala naman po kasing ibang kabataan dito. Tsaka kung meron man, mayayabang katulad ng kapitan. Siya nga pala, Gary. Ako nandito dahil sa sinabi ko kay Aldrin nung nakaraan. Gusto ko din sanang ipaalam sa'yo. Oh, tungkol po saan? Kinuwento ni Aling Rosita ang lahat ng alam niya. Nanatiling tahimik at nakikinig si Itay sa kanya. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. Medyo natatakot ako sa maari niyang maging reaksyon. Para makasigurado tayo, mas mabuting gumamit tayo ng ritual para alamin natin kung sinong punot dulo ng lahat ng nangyari. Aling Rosita, mawalang galang na po Hindi po ba yun yung tinatawag nilang kulam? Maaring kulam nga siya kung matatawag. Pero ang gagawin lang natin, gagamitin natin ang kutsilyo at dugo na nandoon sa isang ritual. Hindi po ba masama yun? Hindi rin naman mabuti ang ginawa nila sa pamilya ninyo, hindi ba? Interesado po ako sa alok nyo, Aling Rosita. Ano pong dapat kong gawin? Tama si Aling Rosita. Hindi mabuti ang ginawa sa amin. Ngunit tama bang gantihan namin yon ng masama? Hindi ko po pinipigilan si Itay sa gusto niyang gawin. Dahil katulad ko, galit din siya. At isa pa, kung hindi ito madala sa usapang batas, siguro sa usapang dahas makakaganti kami. Hindi makatarungan ang ginawa sa pamilya namin. Dahil lang sa may gusto silang hindi namin binigay. Pero minsan, kapag usapang paghihigante sa maitim na paraan, hindi ko maiwasang mag-isip. Kinabukasan, muli ay nakahalumbaba na naman ako sa puno na madalas naming tinatambayan ni Ellen. O Aldrin, bakit nakatulala ka dito? Oh, Ellen, nandiyan ka pala. Nakita kita kaya nilapitan na lang kita. Hindi ko kasi alam kung anong dapat gawin Alam ko naman mali pero pakiramdam ko tama yun. Ano? Ano ibig mo sabihin? Naguguluhan ako sa sinasabi mo. Wala, hayaan mo na. Bakit ka pala nandito? Medyo gabi na. O ano naman? Wala namang multo dito sa lugar natin para matakot ako. Wala ba talaga? Paano kung meron nga? Wala yan. Ang tagal ko na dito, wala naman Tsaka naniniwala ka sa ganon? Malay mo, totoo. Tsaka yung aswang.
Para din naman sa kaligtasan mo yan. Aswang? Anong aswang? Akala ko ba kanina multo yung sinasabi mo? Pwede ring aswang. Yung multo tatakutin ka lang. Pero yung aswang, kakainin ka. Oo na, sige na. Uuwi na din naman ako mamaya eh. Ano muna yung problema mo tapos pag nasabi mo, uuwi na ako. Mukhang mabigat yung iniisip mo eh. Hindi naman. Hayaan mo na. Sige na, sabihin mo na. Huwag ka nang madaya dyan. Madaya? Oo, madaya. Kasi magkaibigan naman tayo, di ba? At yung magkaibigan, nagtutulungan. Eh ikaw, paano kita matutulungan kung hindi ka nagsasalita dyan? Wala yun. Tungkol lang yung kay tatay at Aling Rosita. Tungkol sa kanila? Bakit? Nagliligawan ba? Napatingin ako sa kanya noon. Ang malalim kong pag-iisip, tila biglang nabura at napalitan ng hagik-hik. Napanguso naman siya dahilan para mas masilayan ko pa ang ganda niya. Inihinga ko lang yon ng malalim at saka sinabi ko sa kanya ang tungkol sa plano ni Aling Rosita at tatay. Ganun ba? Eh hindi ba masama yun? Masama yun, alam ko. Pero nung pinatay niya yung kapatid ko at si Tia Karen, hindi naman nila naisip na masama yun, di ba? Alam ko naman na hindi mo to gusto eh. Pero nangangailangan ka talaga ng hustisya, di ba? Tama si Ellen. Ang totoo niyan, takot ako. Takot ako sa gagawin ni Itay. Katulad ng inaasahan ko noon. Tinuloy ni Itay at Aling Rosita ang kanilang gustong gawin. May part sa loob ko na sang-ayon ako. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil alam kong labag sa kautusan ng Diyos ang gagawin nila. Wala na yung pinagkaiba sa gawain ng demonyo. Isang araw noon, nabalita ang nagkasakit ang kapitan. Nagsusuka raw at nagtatae. Ngunit hindi lang yon ang nangyari. Dahil isang umaga, balitang-balita ang isang tauhan ng kapitan na pinatay raw. Usap-usapan yon sa buong barangay. At nagkataon na meron akong binili sa bayan. At sa aking pag-uwi, nasa akin ang mata ng mga tao. Saktong nakasalubong ko si Ellen. Narinig mo ba yung usapan nila? Oo, may pinatay daw eh. Tauhan daw ni Kapitan. Grabe no? Buti nga sa kanila. Kulang pa nga yung kung tutusin sa ginawa nila sa kapatid ko at Tia Karen ko. Humakbang ako noon para magpatuloy. Pero napahinto nang mapagtanto ang sinabi ko. At dahan-dahan na tumingin kay Ellen na nakatitig na pala sa akin. Oy, sandali lang ha. Wala kami kinalaman dyan. Oh, wala naman ako sinabi ah. Aldrin, tinitingnan lang kita. Ganun ba? Walang ibig sabihin yung tingin mo? Sa totoo lang, meron nga eh. Ano? Gwapo ka pala. Dahil sa sinabi niya ay napalunok ako at bigla akong nailang kaya tumighim ako at nagsalita na lang. Bawal yan sa'yo, di ba? Magagalit yung mga magulang mo. Oo nga eh. Ayaw nga nila na lagi akong umaalis eh. Pero sabi ko, hindi naman ako lumalayo sa bahay. Dito lang naman ako sa barangay, tsaka sabi ko wala naman akong boyfriend. Tapos gumaganyan ka pa sa akin. Nako Ellen, mauna na nga ako. Uwi na ako kasi naghihintay na si Itay sa bahay. Sama na ako sa'yo. Tulad ng sabi niya ay sumama nga siya. Ngunit pagdating namin sa bahay, narinig ko ang usapan ni Itay at Aling Rosita. At agad naman sumenya si Ellen na mauuna na. Siguro, rinig niyang importante ang pinag-uusapan nila Itay. Huwag nating hintayin na makakuha sila ng albularyo para labanan tayo. Dahil higit na maaapektuhan ka nito, Gary. Kaluluwa mo ang nakataya dito. Kaya sa lalong madaling panahon kailangang mawala ang kapitan na yon nang hindi ka mabalikan ng kulam.
Kahit pumalik pa yung kulam sa akin, hindi ako natatakot, Aling Rosita. Mamatay ko mamatay. Paghihiganti ko yung mag-ina ko. Para akong binuhusan ng tubig sa narinig na halos paglagay ko ng mga pinamili ko. Pabitaw na ako sa may bandang sofa. Nasa taas sila banda. Bale 3 baitang lang naman ang hagdan at rinig na rinig ko ang usapan nila. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba at nanlulumo na umakyat ng hagdan. Itigil niyo na po yan, Tay. Tama na po. Aldrin, bakit ka nandito? Di ba pupunta ka ng bayan tsaka meron ako pinabili sa'yo? Nakauwi na ako, Tay. Pero tama na po yan. Kung ikakapahamak mo pala. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Makakayanan ko ito. Ito na lang alam kong gawin sa ngayon. Pero Tay, paano kung makahanap sila na albularyo? Tapos mas malakas yung balik niyan sa'yo. Paano na ako? Wala na matitira sa akin. Ganun ba? Aldrin, magtiwala ka lang. Mananalo tayo. Gusto ko lang maparusahan na pumatay sa kapatid at tiyakarin mo. Pinalabas din ako ni Itay noon para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hindi ko alam kung paano ba gawin ang kulam. Pero pagkatapos ng ilang oras, biglang nagtawag si Aling Rosita ng tulong. Iho! Aldrin! Nahimatay ang tatay mo! Halika, tulungan mo ako! Po? Ano pong nangyari? Medyo naubusan siya ng enerhiya sa ritual. Pasensya ka na, iho. Masyadong agresibo ang iyong ama. Gusto kasi niya may ginagawa sa pangkukulam kahit na hindi siya bihasa. Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin na posible pala ito mangyari, Aling Rosita? Itay? Itay, ano ba yan? Sabi ko tumigil ka na eh. Tama na kasi. Hindi pala maganda ang epekto nito sa'yo. Binalaan ko siya na kailangan nito ng enerhiya at konsentrasyon. Gustong makaganti ng ama mo, Aldrin. At ito lang ang paraan niya. Sana pala hindi mo siya inalok, Aling Rosita. Pakiramdam ko naging kriminal kami. Pasensya ka na, Aldrin, iho. Hindi ko naman alam na magiging makulit pala itong tatay mo. Alam mo kung ako lang ayos na sana. Kaya ko namang pahirapan ng kapitan na yon. Pero itong tatay mo kasi, mapilit. Gusto daw niyang magamay ng itim na gawain. Natapos niyo po ba? Hindi na po ba pwedeng itigil? Kailangang matapos ang nasimulan. Yun lang talaga ang paraan, iho. Ano ba yan? Ang hirap naman nito. Ihiga na lang muna natin siya, Aling Rosita. Sandali lang naman to eh. Maglalatag lang ako ng banig. Tay, nakakainis ka naman eh. Sabi ko wag na ituloy to kasi hindi pala maganda. Ang kulit mo talaga, Tay. Nang magising si Itay, hindi na ako nagsayang ng panahon. Total, gabi naman at kaming 3 na lang ang tao doon sa bahay. Kinausap ko siya ng mahinahon na hinihiling na sana maintindihan niya ano man ang aking sasabihin. Tay, may tama pa ba sa ginagawa natin? Mali na wala na ang 2 miyembro ng pamilya natin dahil pinatay sila, Aldrin. Kaya kung kinakausap mo ko para pigilan ulit, ngayon pa lang sinasabi ko na wag na. Hindi ako titigil. Magbabayad ang dapat magbayad. Kasi Tay, sa totoo lang, parang si Maynard na lang ang natira sa akin. Wala na si Abby tsaka si Tia Karen. Si Kuya malayo tapos ikaw, Tay. Parang malayo ka na rin kasi nandyan ka pero hindi kita ramdam. Pasensya na, anak. Nahihirapan kasi ako. Sobrang sakit. Ang bata-bata pa ng kapatid mo. Dapat lang ba na mangyari sa kanila yon? Dapat lang ba na sila yung patay tapos yung pumatay sa kanila masarap ang buhay? Hindi sila mabigyan-bigyan ng hustisya kung batas ang aasahan natin.
Kaya dito sa kulam, dito ako kakapit para makaganti. Pero tay, buhay mo yung kapalit kapag pumalya to. Nakakatakot. Natatakot ako na baka pati ikaw mawala. Paano na kami ni Maynard? Pwede bang tumigil na lang tayo, tay? Hindi sumagot ang tatay ko. Tamang iyak na lang ako noon dahil sobrang sakit na parang nangungulila ako. Kahit nasa harapan ko naman ang tatay ko. Kinabukasan naman noon, dumating na naman si Aling Rosita. Oh, Aling Rosita, naparito po kayo ulit. Oo, Aldrin. Hindi pa kasi kami tapos ng itay mo. Naku naman, Aling Rosita. Kulang na lang isipin ko may relasyon kayo ng tatay ko Hoy Aldrin, ano ba namang klaseng pag-iisip yan? Kilabutan ka nga. Masyado na kami matanda para sa mga ganyan. O siya, Aling Rosita, pumasok ka na para makapagsimula na tayo. Oo, sige. Pero bago yan may sasabihin muna ako sa inyo. Tungkol saan po, Aling Rosita? Sa mga tauhan ni Kapitan, 2 na ang patay. Puro wakwak ang dibdib at tiyan. Pagkatapos mga walang lamang loob. Ano? Sino daw po may gawa? Ang brutal naman yan. Ang ganoong gawain, hindi na yun gawa ng normal na tao. Gawain na yun ng aswang. Pero bakit po mga tauhan ni Kapitan yung pinapatay? May kasalanan din ba si Kapitan sa mga aswang? Yan ang hindi ko alam. Siguro ganun nga. Kung ganun ang saklap pala. Isang mangkukulam at isang aswang ang kalaban niya. Habang ang kulam ay nasa katawan niya, ang punteriya ng aswang ay mga tao niya. Tulad ng sinabi ko nung una, gagamitin natin ang ritual para makasigurong si Kapitan ang may gawa sa mag-ina mo. May posibilidad pa din naman na hindi siya. Pwedeng ibang tao ang tamaan. At yon ang salarin sa lahat ng nangyari sa pamilya ninyo. At ano naman po yung magiging palatandaan kung ganun? Simple lang. Pwede siyang malumpo. O hindi kaya hindi na makabangon mula sa higaan niya. Pagkasunod na mga araw, may mga namatay na namang mga tauhan ng Kapitan. At mas naging agresibo pa nga. May mga pulis pa ngang nag-imbestiga. At sa hindi ko maintindihan, biglang may mga pulis na tumungo sa bahay at nagtanong tungkol sa nangyari sa pamilya namin at ang issue tungkol sa Kapitan. Sa tanong ng mga pulis na yon, para bang isa kami sa suspect tungkol sa mga nangyari. Anong ibig sabihin nila, Itay? Bakit pati tayo dito iniimbestigahan tungkol sa mga namamatay sa tauhan ni Kapitan? Hindi ko alam ang sagot, Aldrin. Pero hayaan mo lang sila. Pero tay, sa ginagawa nyo kay Kapitan, siguro itigil na lang natin dahil baka mabiso tayo. Hindi, Aldrin. Tungkol lang naman sa mga tauhan niya ang investigasyon. Hindi naman tungkol sa Kapitan. At alam nila na may sakit lang siya. Huminga na lang ako ng malalim noon. Grabe, ang hirap kasing kumbinsihin ni Itay. Itinuon ko na lang ang pansin ko noon kay Maynard. Maya-maya naman ay natanaw ko naman si Ellen na paparating. Magandang bestida ang suot niya. Ayon sa kwento niya ay may kaya daw ang pamilya niya. Minsan lang umuwi ang mga magulang niya dahil sa trabaho. Kaya kapag ganong oras ng hapon, malaya siyang makagala. Aldrin! Ellen, Ang lalim ng iniisip mo Tatay mo na naman ba yan? galing kasi dito yung mga polis kanina Nakita ko nga Bakit daw? Tungkol daw sa mga namamatay na tao ni Kapitan. Bakit pati kayo? Ano naman kinalaman niyo sa mga nangyayari? Ewan ko nga
Pero siguro dahil nagkaroon ng alitan si Itay at si Kapitan Armando. Kumusta naman yung ginagawa ng Itay mo? Kumbinsido sila na si Kapitan ang salarin dahil nalulumpo na daw at hindi makapunta ng barangay. Sabi kasi ni Aling Rosita, isa raw yun sa mga palatandaan. Pero teka, bakit may ganyan yung mga paa mo? Ito. Wala to. Benda lang to. Sumumpong na naman kasi yung sakit ko. Ito, puro pasana naman. Hinabaan ko na nga yung suot ko, nakita mo pa din. Ang talas ng mata mo Di ka, punta tayo dun sa may school. May pera ako ngayon Libre kita ng siomay tsaka yung palamig. Ayoko sanang magpalibre kay Ellen. Kasi nahihiya ako. Ngunit hindi ako kagaya niya. Wala akong sariling pera. Isa pa, nagpresenta naman siya. Mahirap na tanggihan, patampuhin pa naman si Ellen. Kinabukasan ulit nun, sinama ko na si Maynard na lumabas. Nasa bahay na naman si Aling Rosita. Walang bagong patay, pero si Kapitan naman ang pinagtutulungan nila. Dadalhin daw sa ospital dahil nanghihina na. Kitang-kita ko noon nung ilabas siya mula sa bahay nila. At grabe nga ang naidulot ng kulam sa kanya. Sobrang pumayat siya. Namumutla siya. At ang sabi pa ay parati raw itong nagtatae. Nakatayo lamang kami ni Maynard noon sa daraanan. Kaya tumabi lang kami para makadaan sila. Makitid lang kasi ang daan doon. Nang makalapit siya sa amin, dinuro niya ako. Sabihin mo dyan sa tatay mo, kapag gumaling ako, magtutuos kami. Hindi pa talaga kayo umalis dyan sa lupa ko, ha? Mawalang galang na ho, Kapitan. Lupa po namin to at hindi sa inyo. Marami kaming patunay. Ha? Talaga lang, ha? Maghintay na lang kayo. Kaya pala nagkakasakit ka ng ganyan dahil wala ka palang konsensya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Nasabi ko ang salitang laman ng saloobin ko. Nagngit-ngit lang ang loob ko noon. Naisip ko na lang na tuluyan na lang sana siya ni Itay. Nahihirapan na nga siya lahat-lahat. Ang pagpapalayas pa rin sa amin ang iniisip niya. Bumalik kami sa bahay noon na masama ang loob. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Itay na parang hinang-hina pero naglalagay ng tubig sa baso. Ayos ka lang ba, Tay? Saan kayo galing? Naglakad-lakad lang po, Tay. Nakita ko nga si Kapitan Dinala nila sa ospital. Ha? Mabuti nga sa kanya. Papahirapan ko siya hanggang hindi niya na kaya. Pagsapit ng hapon naman, bumalik si Aling Rosita sa bahay at may dala itong balita tungkol kay Kapitan. Dinala pala nila sa ospital ang Kapitan, Gary. Oo, nasabi sa akin ni Aldrin kanina. Aba ibinalik din dahil walang nakitang mali ang mga doktor. Maliban sa nangyayari maayos naman daw ang resulta. Aling Rosita, kapag po ba tinigil yun ni tatay, may mangyayari po bang masama sa kanya? Wala naman, iho. Pero may tinatawag tayong kontra. Maari silang makahanap ng malakas na albularyo at gamitin pabalik ang kulam na nagawa. Maaring umepekto sa iyong ama ang ginawa niya sa Kapitan. Paano naman kung makahanap pala sila? Tay, baka kung mapaano ka, anong gagawin natin? Kung ganon, isang araw na lang. Bukas ng gabi tatapusin na natin ang kulam. Patay o buhay ba, Tay? Pag-iisipan ko. Wag na, Tay. Sapat na yung nakita ko siyang nahihirapan kanina. Kapag pumatay tayo, Tay, wala na tayong pinagkaiba sa tao pumatay kina Abby at Tia Karen. Pinagmasdan ko ang ama ko noon. Hinihintay ko talagang sumang-ayon siya. Pero hindi rin siya sumagot na hindi. Hindi rin sumagot na oo. Pero ang patayan sa barangay, nagpatuloy. Pagkalipas ng 3 araw, may patay na naman.
Isang linggo ang lumipas. May patayan ulit. At ang mga pulis, wala na namang makuhang patunay na magtutukoy sa salarin. Isang gabi naman noon, sa bahay namin ay patulog na sana kami. Ngunit biglang nangibabaw ang alulong ng mga aso. Alam kong halos gabi-gabi na silang umaalulong ng ganon. Ngunit tila nung gabi lang din ako kinilabutan. Kapag umalulong yung aso, tay, di ba ibig sabihin nun may aswang? Oo, sa palagay ko nga aswang ang pumatay sa mga tauhan ni Kap. Kung wakwak naman lagi yung katawan sa paraan ng pagpatay niya baka aswang nga. Pero ang tanong ko lang dyan, ano kayang kasalanan niya at inaatake siya ng aswang? Yan nga din yung tanong ko sa sarili ko, tay. Habang nag-uusap kami ng tatay ko, biglang may kaluskos kaming narinig na malapit lang sa bakura namin. Pareho kaming napatingin ni Itay sa pintuan at siya talaga ay dahan-dahang lumapit doon. Anong gagawin mo, tay? Titignan ko. Hindi ba delikado yan? Baka aswang pala yan na gustong saktan tayo. Ngunit binuksan na niya ang pintuan. Wala akong magawa kundi sumunod. Si Maynard sumunod din at kapit na kapit siya sa braso ko. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Aldrin? Ang ano, tay? Ayun, sa dulo. Tignan mo sa may palayan banda. Nang tingnan ko ang tinutukoy niya, nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita ang nilalang na kumakain ng tao. Napadikit kaming tatlo sa isa't isa, lalo na si Maynard sa sobrang takot. Parang gusto na lang magpabuhat kahit ang laki na niya. Pero si Itay noon talagang pumasok sa bahay at paglabas niya, may dala siyang itak at sinigawan ng aswang. Aswang! Walang yaka! Dito pa talaga naglagay ng basura mo? Tay! Anong ginagawa mo? Paano kung atakihin ka niyan? Napatingin naman ang aswang sa tatay ko noon. Ang buong akala ko noon, aatake siya sa amin. Pero tiningnan lang niya kami at umalis din. Nakakatakot ang kanyang muka. Maitim ang katawan niya at mahaba ang buhaghag niyang buhok. Babae! Babae ang pumapatay! Babaeng aswang! Sino kaya yung aswang na yun, tay? Anong gagawin natin? Halika, pumunta tayo ng barangay hall. Dahil sa sinabi ni tatay, dumulog kaming tatlo sa barangay hall. Bukas pa ang ilaw at ako naman inaabangan ang unang sasabihin ni tatay. Magandang gabi. Pasensya na pero yung pumapatay kasi isang aswang at iniwan niya yung mga taong kinain niya sa may palayan ko ngayong gabi. Ano ka mo? Aswang? Matigas na nga ang mukha mo, Gary. Manloloko ka pa ng mga tao dito? Kung ayaw mo maniwala, Armando, tignan mo doon mismo. Nandun ang bangkay at matapang akong patutunayan niyo sa'yo. Puntaan niyo mismo ngayon doon. Halika, Armando. Sumama ka na makita mo. At ako pa talaga niyaya mo. Pumunta ka dito para kumpirmahin na hindi ako makatayo, no? Natigilan ng tatay ko. Nawala yata sa isipan niya kinulam nila ni Aling Rosita ang kapitan. Ngunit maya-maya, nagsalita si Itay na nagkukunwaring walang ideya. Abay, malay ko bang hindi ka pala makatayo dyan. Mukhang napaaga yata yung karma mo. Karma? Baka pinakulam mo kung hayop ka. Pinakulam? Baka nakakalimutan mong dayo ko dito. Saan ako kukuha ng mangkukulam? Balay ko. Baka marunong ka. O baka ikaw din yung pumapatay ng mga tao ko. Hoy Armando, maghulos dili ka sa pamimintang mo ha. Baka pag ako nainis, isama ko yan sa kasong isasampa ko sa'yo. Tandaan mo, kapag usap ang lupa, meron ako alas. Kung hindi nasusolusyonan ng alagad ng batas ang kasong ito, dito, sa mas mataas ako magrereklamo.
Inasikaso naman ng mga barangay official ang wakwak na katawan ng lalaki sa aming palayan. Maayos naman nila itong nilinis at ang buong akala ko, okay na yon. Kasi kami naman ang nagturo. Pero kinabukasan nang lumabas ako, kalat ang chismis na kahit sa harapan ko nag-uusap sila. Aswang raw kami. Kami daw ang pumapatay ng mga tauhan ng kapitan dahil galit kami sa kanya. Aswang daw kami at mangkukulam. Ganun daw kami. Kinukulam daw namin ang kapitan at pinapatay namin ang mga tauhan niya. Tungkol sa kulam, totoo yon. Pero syempre, delikadong aminin. Pero ang tungkol sa aswang, maling-mali yun. Dahil wala naman kaming lahing ganun. Naku po, Gary. Ano na bang gagawin natin? Oh, Aling Rosita, bakit ka tumatakbo? Munti ka pa mahulog sa pilapil ng palayan. Ang mga tao, papunta na dito. Ang sabi kasi nila ikaw daw ang aswang. Ikaw daw ang pumapatay ng mga tao ni Kapitan. At ang sabi nila isa ka rin daw mangkukulam. Mukhang alam na nila ang totoo, Gary. Ano aswang? Hindi ako aswang. At tungkol sa kulam, pinagbibintangan na ako ni Kapitan dyan. Aba oo nga. Kaya nga hindi ko alam ang gagawin at papunta na sila dito. Baka saktan kayo ng mga yan. Diyos ko po naman, Gary. Naku, Tay. Mukhang binaliktad ka ni Kapitan. Lahat ng kasama niya sa'yo binibintang. Abay, akala niya siguro matatakot ako sa kanya. Hindi ako tatakas. Haharap ako. Paano kung saktan ka nila, Tay? Pero hindi siya nakinig. Sinalubong pa talaga niya ang mga taong nagsidatingan sa amin. At nang makita nila si Itay, nagsihinto rin sila at umaakma lang nasaktan si Itay. Pero takot din naman. Kabado naman kaming tatlo na nakasunod kay Itay noon at huminto rin sa likuran niya. Mawalang galang mga kabarangay. Wala akong nakikitang rason para dumulog kayo dito sa tinitirahan namin na may dala pang armas ang bawat isa sa inyo. Anong pakulo na naman ba ito ni Kapitan? Ito ba ang paraan niya para makuha niya ang lupa na to sa amin? Oo, narinig ko na. Pinagbibintangan niyo akong aswang at mangkukulam. Sige, ipakita niyo ang patunay na isa akong aswang. Dahil sa sinabi ni Itay noon, binato nila kami ng bawang at asin para mapatunayan lang kung aswang ba si Itay o ang pamilya namin. May isinaboy pa sa akin na tubig at mukhang agwa bendita yon at isa rin daw yon na panlaban sa aswang. Napakalakas ng iyak ni Maynard noon at niyakap na lamang siya ni Aling Rosita. Pati tuloy ang matandang ito nadamay sa pambabato nila. Ano ba naman yan? Tama na nga yung ginagawa ninyo. Hindi naman aswang itong pamilya ni Gary. Bakit nyo ba sila tinatrato ng ganyan? Hindi nyo ba nakikita? Binili nila ang lupa na ito. Si Gary ang may hawak ng patunay at si Kapitan ay isang sakim. Kung aswang po kami, o sige, pasukin niyo po yung bahay namin. Hanapin niyo po ang lahat ng ebidensya dyan. Nagbulong-bulungan naman ang mga tao. Tila napagtanto din ng mga sinabi namin. At ang isa pa, wala naman silang ebidensya. Wala naman kasing epekto ang asin at bawang sa amin. Hindi ko talaga akalain na mararanasan ng pamilya namin ang lahat ng yon. Hindi kasi makatarungan. Kaya nga ang ginawa ni tatay sa pangkukulam, alam kong mali, pero hindi ko rin siya masisisi. Grabe talaga ang kapitan na yon. Binilog pa ang utak ng mga tao. Tapos yung mga tao pa dito, sumusunod naman sa kanya. Mga takot kasi. Alam mo naman si kapitan, maraming mga tauhan yan. Pero nauubos yung mga tao niya. Sino kaya yung aswang, no? Napaisip din ako kung sino ang aswang noon. Nanatili pa si Aling Rosita doon sa amin at may sinabi na naman siya.
Nalinaw na ng mga tao, Gary, na hindi kayo aswang. Pero alam mo ba na totoo din ang sinabi nila na ngayon lang nangyari ang mga ganitong pag-atake nung nagkataon naman na dumating kayo sa lugar na ito? Ano hong ibig niyo sabihin, Aling Rosita? Aba mangkukulam ako, iho. Bukod sa kakayahan kong mangkulam, may matalas din akong pakiramdam. Pero hindi ito katulad ng pakiramdam ng isang albularyo na mas malakas. Sa buong buhay namin magpapamilya, ngayon lang kami nagkaroon ng ganito problema sa ibang tao. Bakit ba kasi kayo umalis sa dati ninyong probinsya? Dahil hindi namin lupa ang pinagtatayuan ng bahay namin. Ang pangarap namin yung makapagpatayo ng sariling bahay sa sariling lupa namin. Ang kaso, walang mabibiling lupa doon sa amin. At dito kami nakatagpo. Minalas lamang. Pagsapit naman ng hapon, napagala ako sa palayan kung saan namin nakita ni Itay ang aswang. Nasa malalim akong pag-iisip noon dahil sa mga sinabi ni Aling Rosita. Gusto ko talagang malaman ang dahilan ng aswang, kung bakit niya kami sinundan at kung ano ang motibo niya para patayin ang mga tauhan ng kapitan. Naputo lang ang ganong pag-iisip nang biglang sumulpot si Ellen at tinakpan pa ang mata ko. Pero tumatawa kaya nakilala ko siya. Baliw, gusto pa akong gulatin pero tumatawa ka. Hindi ko kasi mapigilan First time ko kasing ginawa to. Ano palang ginagawa mo dyan? Dito ko kasi nakita yung aswang na kumakain ng tao. Tignan mo, may mga dugo pa. Oo nga no. Nakakatakot naman. Nakita niyo talaga yung aswang? Nakilala niyo ba siya? Hindi nga Ang totoo niyan, kami pa nga yung pinagbintangan ng mga tao. Tignan mo dun banda, kalatang asin at mga bawang. Abay, kinuha pa nga ni Maynard yung ibang bawang Sayang daw at gagamitin na lang namin. At ang sabi pa nga niya, buti na lang daw ng bato sila ng bawang dahil hindi na kami bibili. Tama naman kasi. Ang kulit din ni Maynard Mabuti na lang pala talaga hindi kayo sinaktan ng mga kabarangay natin. Syempre, takot din sila magkamali. Akala siguro ni Kapitan mga uto-uto yung mga nasasakupan niya at mga walang kaluluwa na basta-basta na lang papatay. Dahil nandun si Ellen, sinulit ko na rin ang pakikipagkwentuhan sa kanya. Nang malapit ng magdilim, nagpaalam din siyang umuwi. Nakalayo na siya sa akin nang may makita akong singsing sa may pilapil ng palayan at dinampot ko yon. Tiningnan ko si Ellen noon na naglalakad palayo. Binaliwala ko na lang at nagpa siyang umuwi sa bahay. Hawak-hawak ko pa rin ang singsing at pinipiga ang utak sa kakaisip kung saan ko nakita yon. Oh, Aldrin, ano ba yung kilay mo at magkasalubong? Wala tay, ano kasi, parang pamilyar sa akin yung singsing na to Parang nakita ko na tignan mo. Abay, patingin nga ako. Kinuha naman niya ito sa kamay ko at kumunot din ang noo niya na parang kilala niya ang may-ari ng singsing. Abay, Aldrin, ito yung singsing ng nanay mo na nawawala nung namatay siya. Singsing po ni Inay, tay? Oo, singsing to nung kinasal kami. Bakit po nandun sa palayan? Pareho kaming napaisip at nagtaka. Wala na ang inay ko. Patay na siya. Pero may gamit niyang nakita sa palayan. Sobra ang pagtataka namin ng oras na yon. Pero nagulat kami sa hiyaw na nagmumula sa palayan malapit sa amin. Dalayin mo muna si Maynard kay Aling Rosita, saka ka muling bumalik. Po? Bakit po? Sundin mo na lang ako, Aldrin. Agad akong tumakbo habang karga si Maynard. Kumatok ako sa bahay ni Aling Rosita at agad naman niya akong pinagbuksan. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa bahay namin. Hindi ko naabutan si Itay
Pero dinig ko ang hiyaw ng isang tinig. Hinanap ko yon at nakita ko si Itay. Itay! Hawakan mo ito. Isaboy mo naman sa paligid ang pulbos na ito. Dalian mo, habang kinukuha ko yung atensyon niya. Hoy, ikaw! Tulungan mo ako dito! Dalihan mo! Aray! Nagkatinginan kami ni Itay nang mapagtanto namin kung sino ang unti-unting kinakagat ng aswang. Abala ang aswang na sipsipin ng dugo niya, kaya hindi namin agad napansin. Hoy aswang! Ako ang harapin mo! Ako ang kalabanin mo! Itay! Huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang labanan. Huwag mong kalimutan na tagatugis ang inay mo ng mga aswang nabubuhay pa siya. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Palibutan mo na lang yung kinalalagyan ni Kapitan para hindi malapitan ng aswang. Agad kong sinunod ang utos ni Itay. Nakita ko din na bumaling ang atensyon ng aswang kay Itay. Anong ginagawa nyo? Bakit kailangan nyong iligtas ang kapitanang to? Hayaan nyo na lang siyang mamatay at maging pagkain ko. Sa ganun ay nakaganti na kayo. Nakatulong pa kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kayong tatlong natitira sa pamilya ni Lourdes ang isusunod ko. Sino ka? Bakit kilala mo yung asawa ko? Ikaw ba yung aswang na pumatay sa dati kong asawa? Mukhang mahina talaga ang kukote mo. Mahina na nga ang loob mong maging kabilang sa grupo ng asawa mo. Wala pang laman yung kukote mo. Kung ako sa'yo, aalis na ako dito ngayon. At hintayin na lang ang araw na kayo ang harapin ko. Matapos kong patayin si Kapitan, pati ang mga tauhan niya, may utang kayo sa akin. Maniningil ako sa tamang pana. Ano ginagawa mo, Aldrin? Bakit mo ako kailangan sabuyan yan? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na paghigantihan kayo ng palihim. Uunti-untiin ko ang pamilya mo. Nagkataon lang na nagkaroon ka ng kaaway, kaya ginamit ko siya para hindi nyo mahalata na naghihiganti pa din ako. Walang iya ka. Wala ka talagang puso. Magbabayad ka. Hindi kita bubuhayin. Pinaghahampas ni Itay ng latigo ang aswang. Habang ako naman, sinasabuyan siya ng pulbos ng rowan. Ang ninuno ko lang ang mayroon ng ganitong klase ng panlaban sa aswang. Sinipa niya ng palayo si Itay at sinunod niya ako. Namimilipit ako sa sakit sa ginawa niyang pagsipa. Sobrang lakas niya. Halos hindi ako makabangon agad. Palapit na siya sa akin nang biglang saksakin siya ni Itay. Kita ko ang pagtulo ng dugo mula sa likuran niya. Hindi ko hayaan na may mamatay pa sa pamilya ko. Huwag ang anak ko, aswang ka! Hindi pa tapos ang lahat. Magbabayad kayo sa akin at sa pamilya ko. Hindi ka na makakalis dyan. Ano ginagawa nyo? Bakit nangihina ako? Ano ba tong pulbos na to? Aray! Akala mo siguro, porkit napatay mo ang una kong asawa, wala siyang iniwan na panlaban sa kagaya nyo. Naiintindihan ko kung bakit mo pinatay ang una kong asawa. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati yung bago kong asawa at yung batang walang muwang na pinatay mo ulit. Kita ko ang sobrang galit ni Itay. Dahil kahit hindi makagalaw ang aswang, hinahampas niya pa din ito ng latigo. Maski ako, walang tigil sa pagbudbud ng pulbos sa paligid niya para mas lalong hindi siya makaalis. Dahil hindi ko gustong maging masaya ang pamilya ng taong sumira sa pamilya ko. Nawala ang anak, asawa at ina ko dahil sa asawa mo. Kayo ang may kagagawan ng lahat. Kayo ang nagsimula kaya gumanti lang ako. Ang katulad nyo nila lang ay dapat hindi na nabubuhay sa mundong ito. Mga kumakain ng tao at pumapatay na inosente. Pagsisisihan mong sinaktan mo ako ngayon. Hindi ba nasabi ng asawa mo sa'yo? Hindi na kami kumakain ng laman loob ng tao nung lusubin niya kami. May mga tribo ng aswang ang kumakain. Pero hindi ang pamilya ko.
Pumatay din ang asawa mo ng inosente. Pinatay niya ang anak at asawa ko. Walang naniniwala sa'yo. Kayo ang madaming pinatay na tao. Walang awa niyo silang kinain. Hindi na dapat kayo nabuhay. Dapat na hindi na kayo nilikha. Mga salot! Pinaghahampas ni Itay ng buntot pagi ang aswang. Gusto man itong umiwas at lapitan si Itay. Hindi niya magawa dahil sa mga pulbos na nakapalibot sa kanya. Wala nang nagawa ang aswang ng oras na yon kung hindi ang sumigaw at saluhin ang galit ng aking ama. Ilang sandali lang, bigla itong nagbago ng itsura. Nawala ang itsurang halimaw niya at lumutang ang itsura ng isang babae. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala sa nakita. Si Ellen, siya ang nakahandusay na nilalang sa loob ng pulbos na sinaboy ko. Hindi na siya gumagalaw. Mukhang nawala na siya ng malay. Ilang sandali pa, dumating ang isang nilalang na mabilis lumapit. Umuusok siya. Siguro ay dahil sa pulbos na nakapalibot. Sa sobrang galit ko, nang mapagtanto ko na si Ellen ang aswang at pumatay sa kapatid ko, ibinuhos ko sa kanya ang hawak ko. Inubos ko lahat ng pulbos habang umiiyak sa galit. Umuusok siya ng mga oras na yon, hanggang sa naging abo at tinangay ng hangin. Si Kapitan Armando at tatay naman, nagkapatawaran din. At nagbago si Kapitan sa naranasan niyang yon. Si tatay naman, lumambot na din ang puso nang humingi sa kanya ng tawad si Kapitan. Si Aling Rosita naman, naiwan sa lugar na yon. Siya ang nakabili ng lupain namin. Kinuha na kami ni Kuya at dinala sa Maynila. Alam ko pong madaming hindi maniniwala sa kwento ko. Pero ito ang nagbigay sa akin ng aral na dadalahin ko habang ako ay nabubuhay. Na ang paghihigante, hindi magiging tama kailanman. Pangalawa, dapat pahalagahan natin ang buhay na hiram ng ating may kapal. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa iyo, lalong-lalo na sa mga tagapakinig mo.